is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Marami tayong nakikitang karunungan, lumalabas yung karunungan natin, yung wisdom. Kung malaya tayo, wala tayong mga kaaway, wala tayong nasasaktan. Buksan ang iyong mga mata kahit may luha. Mamahalin pa rin kita at tutulungan lumaya. Ba't di ka malaya? Mga kapatid, ito ang ating pamagat ngayon sa linggong ito, the second Sunday of Easter. Bakit di ka malaya? Siguro pagtatanungin natin yung mga sarili natin ngayon, malaya ba ako? Malaya ba ako sa aking pakipagrelasyon sa kapwa? Malaya ba ako kung pupunta ako kahit saan-saan? Malaya ba ako na makipagrelasyon sa Diyos? Kung hindi man ako malaya, anong dahilan? Ang tanong dito, bakit di ka malaya? Sa inyong lahat ay maraming salamat sa walang sawa at patuloy ng bibigay ng pagpapahalaga sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Mabuhay po kayong lahat. At alam ninyo, kung sinasabi natin na, ba't di ka malaya? Masasabi ko po, malaya po kayo. Malaya po ako dahil sa patuloy kong pagbabahagi at pagpatuloy niyong paging bahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At alam niyo mga kapatid, ang napili po nating awitin ngayon, ito po ang inspirasyon natin. Itong buksan. Buksan dahil doon sa bandang gitna ng awiting ito, sinasabi, bakit di ka malaya? Bakit nakapinid ang iyong mga pintuan na parang nagmistulang dingding? Anong dahilan? Pinid ang pintuan, mistulang dingding. Walang sino man ang maaring tanggapin. Anong pumipigil? Anong nagbabawal sa sariling mundo? Ba't di ka lumaya? At sinasabi pa doon sa pangalawang istansa ng awiting ito na basong may tubig. Basong may tubig, lagyan mo muli. Abaw dahil wala nang silid. At bakit? Ano yung laman? Anong klaseng tubig na may laman? Anong klaseng tubig na nilalaman sa basong iyon? Bakit binubuhusan mo pa at ito na ay umaapaw dahil may laman? At mga kapatid, ano kaya kung i-empty natin yung mga sarili natin? Ano kaya kung tatanggalin muna natin yung tubig na yon? Titingnan natin, ano ba yung mga laman nandoon? Baka poison yon, baka toxic yung laman ng basong iyon. So kailangan natin tatanggalin at palitan natin ng tubig. Tubig na bukal ng buhay, tubig na nagbibigay buhay. At mga kapatid, ito po ang ating pagnilay-nilayan ngayon. Bakit di ka malaya? At nagpapasalamat tayo, malaya po tayo na maging kasama natin, maging bahagi natin. Si Sister Teresita Cordova, RGS Sister, na mga kapatid, napakaswerte natin, napakamapalad natin. Dahil si Sister ay talagang punong-puno ng karanasan tungkol sa pagiging malaya, sa paggabay ng mga kababainan, mga talagang sinasabi natin na nag-undergo ng hirap ng buhay, kadiliman ng buhay. Ngunit nandyan sila, naging instrumento sila sa biyaya ng Diyos para itong mga kabataang ito na naging sarado ang kanilang puso, naging sarado ang kanilang isipan, dahil sa mga pangyayari na hindi maganda sa buhay nila, ngayon, unti-unting nabubuksan. Dahil may mga taong naging concern, may mga taong nagmamahal, at si Sister po ay isang registered social worker, educator sa mga batang ito, at may passion din po sa pagpungalaga ng ating mga organic technology natin.
Welcome, Sister Tess, sa Music of the Gospel Sunday Reflection. So, bakit di ka malaya? Siguro, nais nating babahagi muna yung pamagat natin na bakit di ka malaya. Maraming rason, Father, kung bakit ang tao hindi malaya, no? Kahit naman sa atin, no, bilang religyosa, may mga parte ng buhay din natin na hindi tayo malaya. At siguro ito yung mga minsan yung takot. Yan ang isa sa mga rason kung bakit hindi tayo malaya. O kaya yung pinagdududahan mo yung mga kasama mo. Kaya minsan hindi tayo malaya. O kaya marami tayong tawag ito sa English yung blindness sa buhay na hindi tayo malaya. Kaya siguro, paano natin bubuksan yung kabuuan ng ating pagkatao para malaya tayo? Parang parang yung kanal na yan. Kung maraming nakabara dyan na mga basura, mga walang kwentang mga bagay na yan, hindi makakadaloy yung tubig ng maayos. Alam mo, sister, napakagandang parang image yan dahil pag isang tubig nakabara yung mga basura doon, hindi nakadaloy, nag-stagnan. At dahil na-stagnan, nangangamoy. Hindi kaya kung isang tao din po nakasarado yung kanyang mga pintuan ng kanyang puso, nagtatago siya sa kanyang isipan, perspektibo na napakasarado, hindi kaya nasupukit din siya sa loob, yung kaloob-looban niya. Hindi kaya nangangamoy din po yung kaloob-looban niya dahil yung nga, umiikot lang doon, naging stagnant yung hangin, naging stagnant yung naramdaman mo. That's why sasabi natin, wow, hindi ka talaga malaya. Anong patutunguhan mo pag gano'n na lang ang buhay mo? No? Ito din pong karanasan ng mga alagad, sister. Nagtatago sila, yung tamang-tama ka, yung sinasabi mong takot, dahil itong mga alagad na ito ay takot sa mga Hudyo, baka sila naman ang isunod, no? Isunod kagaya ni Isos, nangyari kay Isos, yun nga, si Pedro baga, nung hinuli si Isos, kahit pa sinasabi ng 3 times, mahal na mahal kita, Isos. Ngunit, yung nandoon na sa realidad ng buhay, na dinakip na si Isos, tumakbo, nagsistakbuhan sila, dahil ayaw nilang ayaw nilang harapin yung realidad ng buhay, ayaw nilang masaktan, ayaw nilang mapako dyan sa taas ng cross, ayaw nilang mamatay dyan sa taas ng cross, no? Dahil yun nga, pag ikaw ay nandyan sa takot, parang nagdidilim din, naging close din, nagtatago ka rin, lalong-lalo na rin, sister, yung sinasabi mong baka may mga worries itong mga na ito, mga alagad na ito, baka nawalan ng tiwala. Nawalan talaga din po sa nilang tiwala dahil akala nila yung ang Mesiyas ay kagaya, sinasabi baga natin, ang Mesiyas ay galing sa angkan ni David. Si David kasi may kapangyarihang, may kingdom si Haring David, no? May mga sundalo si Haring David. Kaya niyang labanan kahit sinong mga kalaban dyan, At yun ang mentality nila na hindi nila alam na ang Mesiyas natin pa Jesucristo, isang Mesiyas na nandoon yung kapangyarihan niya magpakumbaba. Kapangyarihan niya na nais nang ipapadama ang kanyang habag at tawa. Hindi yung force, hindi yung pagpatay, pagkitil ng buhay, kundi pagbibigay ng buhay. Totoo yan, Father. Kaya importante talaga mahalaga yung pamamaraan para mawala din yung takot. Kahit sa aming mga kababaihan, mga bata man sila o yung mga may asawa, may mga babaeng iniwan, no? Iniwan ng mga boyfriends, iniwan ng kanilang mga asawa, iniwan ang pamilya. Yung sa akin ay marami silang takot. Kasi ang takot nila ay paano ko na maitataguyod ang aking pamilya? Paano na ako lang mag-isa? So, hindi natin maiwawala yung takot kasi katulad nga ng mga disipulos ni Jesus o yung kanyang mga alagad na biglang iniwan sila ni Jesus. So, natakot sila dahil wala na silang kaagapay doon sa
na akala nila na magpapatuloy yung kasama nila si Jesus sa lahat ng pupuntahan at ginagawa niya, di ba? Kaya siguro yun yung mga bagay-bagay na minsan may takot, may nakabalot tayo ng takot dahil hindi natin alam yung patutunguhan natin. Oo. Hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari sa ating buhay. Kaya meron parati ang takot. Kasi kung wala na yung takot na yan, hindi ko lang alam kasi hindi din mabubuksan yung ating kaisipan at pagkatao na susuungin natin yung mga kinakatakutan natin dahil alam natin na pagdating doon sa pag nawala na yung takot na yon, nandyan pa rin yung pag-asa. May dalawang alagad na si Maria Magdalena nagpapatutuo na tungkol sa pagkabuhay ni Jesus. Yung dalawang alagad din, yung naglalakbay sa daan ng Emmaus, pupunta din sa kanila. Nagsasabi na rin na nabuhay si Jesus. Ngunit hindi pa rin, saradong-sarado pa rin yung kanilang mga isipan. At yung sinasabi mo kanina, sister, yung dinadaanan nila na para bagang ano nang mangyayari kung mawala ka na sa amin. At alam mo, sister, sa mga pangyayari na ganito, tingnan natin sa other side, parang opportunity baga din po ito to grow. Opportunity pag minsan baga, akala natin pag nandyan tayo sa mga problema, sa realidad ng buhay na dinadaanan natin yung mga pagsubok, sakit ng karanasan, nasasaktan tayo, nasisira yung relasyon, for whatever reason, isang opportunity baga ito na makikita natin, saan mo makikita si Jesus dito? Ngunit again, nakikita dito natin na hindi tumitigil si Jesus sa paghanap nila. Kahit man sila ay tumatalikod, kahit man sila ay nawala ng pag-asa, kahit man sarado na yung kanilang mga puso at isipan, pumasok pa rin si Jesus sa gitna ng bahay na kinaroonan nila. Figuratively, si Jesus ay pumasok doon sa kanilang mga puso nila na saradong-sarado. Na ganun din po sa inyo, sa karanasan ninyo, sa mga kababayan na inaalagaan ninyo, na dinidaanin nila yung madilim na buhay, para bagang pinapasok ninyo ng imposibleng mission, no? Imposibleng mission, ngunit walang imposible kung nandyan ang Diyos sa atin. Kaya yung aming tawag dito, yung aming sinusundan doon sa scripture, sa Biblia, yung para bang hahanapin mo yung isa doon sa 99. Hahanapin mo yung isang nawawala. Yun yung amin. Yun yung aming pinupuntirya. Yun yung aming The Good Shepherd. tinutuhog. Yun yung Good Shepherd. That no? is Luke 15, yes, yeah. no? You live the 99 and go for that one that is lost. Oh. Yun yung amin. Kaya, hindi yung dahil iniwan mo yung 99 ay wala yung kabuluhan, pero ang pinupuntahan mo yung isang nawala dahil alam mo yung nawawalang isa na yon ay marami pa siyang maibibigay at mababago at mabibigyan ng inspirasyon sa panahon na siya ay nakawala na doon sa pagiging hindi niya malaya. The second Sunday ay Divine Mercy Sunday. Yes, Father. Yung puso ni Jesus, walang iba kung mercy, habag at awa. Imagine yung kinikwento mo, yung kalagahan dito sa Good Shepherd sa paghanap niya sa isa. Napaka-touching dahil alam naman niya na secured na yung 99, yung siyam na putsiyam, yung isang nawawala. Yung kagaya ng alibugang anak, alam niya kung anong dinadaanan ng isang taong mawawala. Alam niya anong ang klaseng buhay ang isang taong nagtatakip sa kanyang puso at isipan na walang makapasok. Ang kalungkutan, ang kadiliman. Oo. Kaya yun, yung kahit naman sa ating buhay, ako, sa aking sariling kanasan sa pamilya, alam ko may mga kapatid din ako na okay na yan, secure na. Pero meron pa na akong isa na nawawala, na kailangan, yun yung aking sasamahan doon sa kanyang kawalan mismo ng pag-asa. Kasi alam ko na okay na yung mga yan. Pero ito ang isa, ito yung sasamahan ko kung saan man, ano man ang kanyang dinaramdam at kung ano man ang kanyang pinagdadaanan sa buhay. So siguro yun yung nakakuan sa aking puso na hanggang ngayon, ganyan din ang aking ginagawa sa aking mga involvement. Kung ako man ay na-mission sa
ibang mga ministries or mga mission stations namin, yun pa rin sa akin. At yung aking paniniwala na kahit doon sa taong yun, dahil binigyan mo siya ng kakayahan na makita niya, binigyan mo siya ng oportunidad, alam ko na siya ay magbo-bloom. Wow. Kaya yung tingin ko na yung you always bloom where you are planted. Yeah. Alam mo, sister, alam ko po na sa karanasan ninyo, na kahit pa man pinapakita ninyo yung pagmamahal, concern nyo sa isang taong sugatan, no? May mga kapatid pa rin tayo nilalagaan natin, ngunit hindi tayo nawala ng tiwala, hindi tayo nawala ng pag-asa. Na may mga kapatid tayo, kahit anong paliwanag natin, nandun yung resistant, nandun yung resistant. Kagaya ba ganito mas sa Ebanghelyo, na kahit nandun na yung mga alagad, isang alagad, nagsasabi na, yung isa, si Maria Magdalena, nagsasabi na, yung dalawang alagad, nagsasabi niya na buhay si Jesus. Si Tomas, wala doon palagi na nagpapakita si Jesus. At hindi siya naniniwala sa mga sinasadami na ito, Ngunit sabi niya, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko masusubot yung aking daliri sa butas ng kanyang giliran. Hindi ako maniniwala. Napaka-pessimistic talaga, At siguro, ito yung nasasabi ko na may mga kapatid tayo na kahit anong papaliwanag natin, hindi pa naniniwala dahil sobrang nasasaktan. Pero huwag tayong mag-give up doon. Huwag Mag-give up dahil- doon. Kasi alam natin na yung resistance na yun, bakit meron silang resistance? Dahil andun pa rin kasi yung takot nilang magbukas sa sarili. Yeah. Dahil kung wala yung resistance na yun, kung wala na yung resistance na yan, ibig sabihin, handa na silang humarap doon sa realidad na kanilang pupuntahan o nakita. Kaya lang, ganun talaga yun, no? Oo, at si Jesus, sister, hindi nawala ng tiwala. Correct. Kahit anong mga kasalanan ng tao, anong laki mga kasalanan ng tao, kahit anong pagtalikod mo sa Kanya, hindi talaga nawala ng tiwala. Yun yung mahirap gawin pa. Yung mahirap. Yun yung mahirap na isabuhay kahit sa Oo, atin. yeah. Diba? Para bang may mga tao talaga na unlovable. Oo. May mga taong lovable, no? Oo. Like for example, may mga tao na para bang yung energy talaga ay parang kahit anong gawin mong pagsisikap, pero andun pa rin yung resistance. Kaya, ang mangyayari dyan, dahil na-challenge ka din sa kanya, pwede mo rin kasing sagutin doon sa kanyang pamamaraan. Ito Pero yun. dahil gusto mong isabuhay si Jesus sa iyong buhay, hindi ganon yung iyong pagsagot, pag-respond doon sa kanyang yung challenge, binigay. sister. Alam mo, sister, sa music, the gospel song, Buksan, sinasabi doon sa koro, buksan ang iyong mga mata, kahit may ulan, mamahalin pa rin kita at tutulungan lumayat. Wala kita sasaktan ka, buksan mo, tutulungan kita para ikaw ay maging malaya. Baka napakaganda. No? Siguro address din po, hindi lang sa atin, sa ating lahat. No? Na pag minsan, napakasakit magbukas. Tutulo yung mga luha natin. Ngunit huwag tayong worry. Magtiwala tayo, huwag tayong mawalan ng tiwala. Nandyan ang Diyos, hindi nawalan ng tiwala sa atin. Bubuksan natin at makikita natin na nandyan ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa atin para makikita natin yung liwanag at tayo maging malaya. Tama ka, Father. Importante yung pagiging malaya. Kasi pag malaya tayo, marami tayong nakikitang karunungan. Lumalabas yung karunungan natin, yung wisdom. Kung malaya tayo, wala tayong mga kaaway, wala tayong nasasaktan, wala tayong nasasaktan o napapagsabihan ng hindi maganda. Sa tingin ko yung kalayaan na yan ay napakahalaga dahil, di ba, we were also given that freedom, and yet that freedom na we become
responsible to that freedom that is given to Napakaganda. us. Yan talaga ang buksan, sister. Maraming salamat, sister. The music of the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.